papasok sa motel kasama ang umunay kalaguyo niya. Inabangan ni Mr. kasama ang mga pulis. Lalaki raw ni Mrs. nakatikim ng sapak. 23 anyos sa dalaga sa Calamba, pinatay sa saksak. Biktima, tinangka pa raw gahasain ng suspect na isa raw adik. Ombudsman Conchita Carpio Morales muling tumistigo sa impeachment trial. Paglabas-masok umano ng libu-libong dolyar sa mga bank accounts ni Chief Justice Renato Corona, muling binusisi. Pamilya Corona, palaban ang astanang dumalo sa isang misa. Chief Justice nanindigang di magbibitiw. Pangulong Aquino, tikom pa rin ang bibig sa umanay hiwalayan nila ni Grace Lee. Pero Pinoy, plano raw magbago na ng karir. Ako po ay magpapari sa 2016. Ang tawag po doon, late vocation. Derek Ramsey nagsalita na tungkol sa breakup nila ni Angelica Panganiban. Annabel Rama kinasuhan ng libel ni ex-Caloocan Mayor Boy Asistio. Sana makulong na siya para matigil. At sa Action Extra, ano nga ba ang mga dapat iwasan para laging mukhang bata? Partner, mga kapatid, simula. So whether or not sasagutin. Mayo 15, 2012, magandang gabi, Pilipinas. Ako po si Erwin Tulfo. At ako naman si Cheryl Cosim. Good news sa partner ha, mga kapatid. Ang voluntaryong pagbawi ng mga super 50 sentimos na dagdag pasay sa jeep noong Marso dahil sa pagbaba ng presyo ng krudo. Ang dating 8.50 na pasahe, rollback ngayon na sa 8 pesos. Good news talaga yan, Erwin. Pero ang problema, marami raw ang nagkalituhan sa bagong singil. Ikwento mo, Michelle Orosa. Walang patid ang dagsa ng mga pasahero sa jeepney terminal na ito sa Quezon Avenue. Nang magkabayaran na, marami ang nalito kung magkano nga bang pasahe ang ibibigay sa mga tsoper. Bukod kasi sa walang abiso ni walang nakapaskil sa jeep na nagsasabing balik 8 pesos na ang minimum fare ngayong araw. Siya nga lang nagsabi sa akin. Kasi minsan nagbabayad na kami ng 8.50. Kung 8 pesos na lang, dapat sasabihin. Pero meron namang ibang driver na honest sa kanilang mga pasahero. Bayad ako ng 8.50, ibinalik sa akin yung 50 centavos. Para iwas gulo, nagpaskil na ang ilang jeepney operator ng abiso sa kanilang jeep. Ayon sa order ng LTFRB, May 15 epektibo ang fare reduction sa mga jeep. Bunsod ito ng voluntaryong pagbawi ng mga transport leader ng 50 sentimos na provisional fare hike na ipinatupad noong Marso. Bumaba na kasi sa 43 hanggang 44 pesos ang presyo ng diesel. Yung pong hindi pagsunod doon ay magko-constitute po yan ng overcharging. Ang penalty po nun ay multa ng 3,000 sa first offense, 5,000 sa second offense, and cancellation ng franchise para sa third offense. Kasama sa mandatong 8 pesos na singil, ibinasura na rin ng LTFRB ang main petition ng mga jeepney operator na 2 pisong dagdag pasahe. Pati ang fare hike petition ng bus at taxi mukhang malabo na rin mapagbigyan. Sa ngayon, walang nakikitang basihan ng LTFRB para sa anumang dagdag pasahe. Pero diin ng ahensya, kapag umakyat ulit ang presyo ng petrolyo, bibigyang prioridad agad ang mga panibagong petisyon. Michelle Orosa, News 5. Sa ibang balita naman, sa evacuation center pa rin nagsisiksikan ngayon ang may 5,000 residente ng Isla Puting Bato na nasunugan ng Biyernes. Kalaban naman nila ngayon ang iba't ibang sakit na posibleng dumapo, lalo na sa mga bata. Edison Reyes, ikwento mo. Tambak na basura, kubetang ginawang kusina, at mga batang naliligo katabi ng basurahan. Ito na ang eksena sa Delpan Sports Complex na tinutuluyan ng mga nasunugan sa Isla Puting Bato sa Maynila noong Biyernes. Ang higit 1,000 evacuees naghahati sa 6 na portalet at 2 comfort room. Kaya naman hindi na nakakapagtaka kung kumalat ang mga sakit gaya ng lagnat, ubo at iba pang sakit sa balat, lalo na sa mga bata. Si Joanna, pinoproblema ang 1 taong gulang na bunso na tinamaan ng bulutong tubig. Talagang mahirap, mainit. Pag di wifi pa yan, talagang lalo pag pumupunta ako, umiiyak. Si Lola Josefa naman nag-a-antibiotic ngayon matapos makagat ng daga kagabi. Idagdag pa dyan ang problema niya sa stroke. Iiyak ko na lang yung problema ko dahil marami akong sa mga anak ko, walang hanap buhay.
Bagamat wala namang outbreak, aminado ang Manila Sanitation Department na may problema na sa kalusugan at kalinisan ng mga residente. Yung iba na hindi marunong sigamit, sisira yung mga gripo at saka nakakaroon ng mga barati, mga bowl. Patulad ng mga basura, dinalagay sa bowl. Maiiwasan naman daw ang pagkalat ng sakit kung magiging malinis sa katawan ang mga residente. Kung ang isang tao ay alam niyang pangalagaan ng kanyang sarili, hindi nadadami at makakahawa siya ng sakit. Kung ang lokal na pamahala ng Maynila ang tatanungin, posibleng tumagal pa ng ilang linggo dito sa Delpan Sports Complex ang mga nasunugan hanggat hindi raw nagiging malinaw ang kanilang paglilipatan, bagay na kanilang tututukan. Edison Reyes, News 5. Punta naman tayo sa Calamba, Laguna. Pinatay sa saksak ang isang dalaga na naiwang mag-isa sa kanilang bahay kagabi. Suspect sa krimen ang kanilang kapitbahay na hinihinalang adik. Carla Lim, ikwento mo. Mga tama ng saksak sa dibdib at lieg ang tumapos sa buhay ng 23 anyos na si Emerita Guillen. Kwento ng kapitbahay ng biktima na nagpatago sa alias Nabong, nakarinig siya ng sigaw ng isang babae mag-aalas 9 ng gabi. Nang sumilip siya sa bintana ng bahay ni Guillen, nakita niya ang dalaga na pinagsasaksak ng isa pa nilang kapitbahay na si Elfren Holdago. Lumalaban yung babae, parang pinagsasaksak niya, talagang binubugbog na binabanata ng saksak yun. Sabi, pasukin na natin. Yung pinasok namin, nauna siya bago ako. Nung pagpasok namin sa kalagitnaan ng sala, ayaw na. Sabi naman niya, si Kumpal. Di, takbuhan lang kami. Di nga pagtakbuhan namin, takbo din siya. Hinabol ko punta ng palabas. Hindi ko na, medyo madilim na dyan eh. Naaresto kanina ang suspect na nahulihan din ng ilang drug paraphernalia. Tingin ng mga pulis, posibleng tinangkang gahasain ang biktima na naiwan mag-isa sa kanilang bahay. Tinangka pa raw ng suspect na itago ang ginawang krimen. Tumakas pa yan, dumaan sa talahiban. Hinabol ng mga pulis ko tsaka ng Tarbayan. Depensa ng suspect na pagkamanan lang siya. Siya pangarawang tumulong sa biktima nang pasukin ito ng totoong killer. Patunay nga raw ang mga sugat niya sa kamay. Ay gawa po nung meron po kasing unang pumasok na tapos na didinig ko na may maanong babae. Kaya po pumasok ako, yun po, sinasaksak na siya. Kaya po tinulungan ko. Nandun po sa ilalim po ng lababo yung sumasaksak. Nakakulong na ang suspect at kakasuhan ng murder. Carla Lim, News 5. Susunod sa aksyon, ginang sa Quezon City, huli na palabas ng isang hotel kasama ang kanyang nobyo. Kabit daw ni Mrs. nakatikim tuloy ng sapak kay Mr. Milyong-milyong dolyares na labas-masok umano sa mga bangko ni Chief Justice Renato Corona. Hihimayin! Corona, may buwelta kay Ombudsman Conchita Carpio Morales. At Derek Ramsey, nagsalita na sa kanilang hiwalayan ng longtime girlfriend na si Angelica Panganiban.